Noong unang panahon ng langit, isinilang ang Diyos ng digmaan na si Apolaki. Nagtanggol sa langit ng libu-libong taon, hindi kailanman natalo. Ngunit sa rurok ng tagumpay, nag-iisa. Mahirap makahanap ng tunay na kaibigan. Sa loob ng 1,000 taon, ang Panginoon ng kadiliman lang ang karapat-dapat na kalaban. Nang maglaban silang dalawa, sinamantala ng mga demonyo ang gulo at sinalakay ang templo. Galit na galit ang emperador ng langit. Pinagalitan niya si Apolaki sa pag-iwan sa kanyang tungkulin. Ngunit dahil pinahahalagahan ng emperador ang kanyang kakayahan, nakipagkasundo ito na pagkalipas ng 100 taon, magkakatawang tao si Apolaki. Kung mapapayapa niya ang malaking kapahamakan sa mundo gamit ang katawan ng isang mortal, maaari na siyang muling umakyat sa langit at makamit ang tunay na daan. Guro, ang aking kapatid na lalaki, sa pagsasanay ba ay ipapanganak? Sa pamilyang iyon, tama, ang angka ng mga santos ay 100 taon ng pamilya ng mga mandirigma. Sa tulong ng War God's Physique ng iyong kapatid sa pagsasanay, pagkalipas ng 18 taon, tiyak na magiging isang makapangyarihan siya. Ngayong gabi, manganganak ang reyna ng pamilyang Santos. Dapat mong tiyakin na ang Hector's Divine Soul ay mapupunta sa sinapupunan ni Doña Maria. Huwag kang magkakamali. Susundin ng estudyante ang utos ng guro. Kapatid! Alis na ako, manganganak ngayong gabi. Malamang ito na si Doña Maria. Tama nga, kapatid, magkita tayo pagkalipas ng 20 taon. Nandyan na, hilot! Bakit ka tumatakbo ng ganyan? Manganganak na ang aming ginang. Manganganak na ang ginang. Sino naman ito? Isang puta mula sa bahay aliwan. Bakit mo siya pinapansin? Kahit pamanganak ang basurang nasa sinapupunan niya, hindi naman siguradong may katayuan yon. Mas mabuti pang mamatay na lang silang mag-ina para malinis na. Bilisan mo, hindi pwedeng maantala ang aking ginang. Puta mula sa bahay aliwan. Nako, naihulog ko sa maling tiyan ang aking kapatid sa pagsasanay. Paano na siya magiging isang makapangyarihan? Mukhang kailangan kong manatili para tulungan siya. Sa loob ng 18 taong ito, lihim kong inalagaan ang aking kapatid sa pagsasanay habang lumalaki. Ngayon, ang War God's Physique ng aking kapatid ay nagsisimula ng magpakita. Malapit na niyang maibalik ang kanyang lakas. Ang lakas ay nagsisimula sa lupa. Gabayan ng isip ang enerhiya. Ang sibat ay sumisibat tulad ng dragon. Hayo na. Tatay, nakita mo ba? 3 araw na. Sa wakas may naunawaan na ako. Mabuti. Talagang karapat-dapat kang maging anak ni Don Roberto. Magaling ang pag-unawa mo. Binata Paolo, nagsasanay ka? Kuya Cardo, niloloko mo na naman ako. Wala naman talaga akong talento sa martial arts. Sa loob ng 18 taong ito, ang mga martial arts ng pamilya Santos, wala akong natutunan kahit isa. Hindi kulang sa talento, ang iyong martial god body ay kasalukuyang nagsasanib sa iyong mortal na katawan. Kaya hindi mo pa magamit ang iyong buong lakas. Aking mabuting kapatid, maghintay ka lang ng kaunti pa. Marco, sa pagkakataong ito, ang Haring Felipe ay pipili mula sa loob ng mga pamilyang martial arts ng mga talentadong individual para lumahok sa 10 Kingdoms Martial Tournament. Kailangan mong tiyaking manalo ka sa panloob na paligsahan ng pagpili upang sa hinaharap sa mismong torneo, maipagmalaki mo ang aming pamilyang Santos. Malapit na ang panahon. Baka ang martial tournament ang magiging susi sa malaking pagbabago. Mukhang malapit nang bumalik sa kanyang pwesto ang aking kapatid. Alam ko, huwag kang mag-alala, tatay. Marco, pagod ka na sa pagsasanay. Halika, uminom ka ng mainit na sabaw. Salamat, nanay. Oy, nandito rin pala si Paolo. Nag-aaral ka ng palihim? Nakakatuwa naman, ginang. Sa henerasyon ng pamilya Santos na nag-aaral ng martial arts, biglang may lumabas na tulad mo, isang walang kwentang taong walang talento. Bulag at mangmang. Kung kasing sipag ka ng kuya mo, maaari kong itaas ang ranggo ng ina mo. Pero ngayon, huwag na lang. Ginang, hindi ko na kayo aabalahin.
Nanay, yung sinabi ni tatay kanina, ano ibig sabihin nun? Hindi pa ba siya makalimot sa putang iyon? Para sa akin, dapat noon pa, pinatay na lang natin silang mag-ina. Ayaw na ayaw ng tatay mo ang mag-away na magkapatid. Kung malaman niya, baka tayo pa ang mapahamak. Eh ano ang gagawin natin? Hindi sila pwedeng mamatay. Pero maraming paraan para gawin silang mas masahol pa sa patay. Ina, ayos ka lang ba? Paolo, luma na tong sakit ko. Ayos lang ako anak. Ina. Ina, huwag kang mag-alala. Balang araw ang anak mo ay magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Paolo, makinig ka sa akin. Ang ating Donya ay hindi mapagpatawad. Magpasalamat na tayo na buhay pa tayo. Huwag ka nang maghangad pa, ina. Pero ako, Marco, ano ba ang gusto mo? Hoy, ano ang tawag mo sa akin? Tinatawag kitang Paolo, ayos lang ako anak. Senyor Marco. Ano ba ang gusto ninyo? Para sa pagsasanay bukas, 100 piraso ng uniforme. Kunin mo na. Ginang, Senyor Marco, 86 na piraso na ang tapos. Ang natitira, tutapusin ko ngayong gabi. Kailangan na ang mga uniforme. Kung maantala ang pagsasanay ng mga estudyante, alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanan mo? Ginang, masyado ninyo kaming pinahihirapan. 3 araw lang, 100 uniforme. Ikaw, Patawarin ninyo kami, hindi pa sanay ang anak ko. Tutapusin ko na ito kaagad. Ina, Mga pokpok kayo! Ang bilis ninyong lumuhod. Sige, ganito na lang. Masaya kami ngayon ng ina ko. Kulang ang dala ninyo. Pwede naming hindi ito pagtuunan ng pansin. Pero, sa bawat kulang na isa, lumuhod kayo sa amin ng 1 beses. Ano sa tingin mo? huwag kang magmalabis. Gago, maglakas loob kang bastusin ako. Ginoong Marco, ako ang may kasalanan, ako ang luluhod, ako ang tatanggap ng parusa. Pakiusap, huwag ninyong idamay si Paulo. Nanay, nanay, nanay. Tumayo ka na, nanay. Nanay, nanay. Mabuti at alam mo ang lugar mo, Paulo Santos. Sa pagiging hamak, talagang dapat kang matuto sa nanay mo. Lumuhod ka pa ng mas mababa. Nanay. Natutunan mo na ba, Paulo Santos? Isa pang pagluhod. Marco. Masakit. Nanay. Masakit. Paolo Santos. Naglakas loob kang sakta ng anak kong si Marco? Ipatawag ang Don, iharap sa batas ng pamilya. Walang utang na loob na anak. Malapit na ang paligsahan. Ang kuya mo ang kakatawan sa pamilyang Santos. Naglakas loob kang sakta ng kuya mo. Tatay, hindi lang basta pagsasakta ng balak niya sa akin. Talagang gusto niya akong pilayin. Walang kwenta ka, ito. Ang sakit! Don Roberto, pakiusap maging makatarungan po kayo. Matagal nang nag-ensayo ng sining ng pakikipaglaban si Ginoong Marco. Malakas at malusog ang katawan niya. Hindi naman nag-aral ng martial arts si Paulo. Hindi niya kayang saktan si Ginoong Marco. Mga kalokohan, sabihin mo nga, anong klasing daya ang ginamit mo para mabali ang kamay ko? Magkapatid na nag-aaway. Walang utang na loob. Aminin mo ang kasalanan mo. Siya ang unang nanakit sa nanay ko. Anong kasalanan ang nagawa ko? Kung matigas talaga ang ulo mo, nasugatan mo ang isang kamay ng kuya mo, putulin ko ang isang kamay mo. Kuya, Bea, bunso, anong ginagawa mo rito? Huwag niyo siyang pakialaman. Hayaan mo siyang lumuhod dito at mag-isip-isip. Walang aking utos, huwag siyang tatayo.
Dalhin ninyo si Tita Elena pabalik sa loob. Paolo, Kuya Paolo, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hoy, hindi ah. Ako ang nasaktan. Bakit mo siya inaalala? Alam naman ng lahat na kayabang-yabang mo dito sa bahay ng mga Santos. Sino bang makakasakit sa'yo? Ako. Bea, malapit na tayong ikasal. Hindi maganda na ganyan ka sa harap ko. Anong sinasabi mo? Hindi mo pa alam? Pinag-usapan na ito ng ating mga ama. Kapag ako ang nanalo sa darating na paligsahan sa loob ng pamilya, papayagan na tayong magpakasal. Bea, ampon ka lang ng pamilyang Santos. Isang bata lang. Kapag ako ang naging asawa mo, ikaw. Marco, sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang isipin yan. Ako si Bea Reyes. Magpapakasal lang ako sa isang tunay na bayani na nagtagumpay sa sarili niyang kakayahan. Hindi sa isang tulad mo na laging nagtatago sa likod ng pamilya at umaasa sa kapangyarihan nila. Ikaw! Ang pag-aasawa ay utos ng magulang. Wala kang magagawa. Kuya, sa paligsahang ito, malaki ba ang tsansa ni Marco na manalo? Malaki ang ipinagbago ni Marco nitong huli. Malaki ang tsansa niyang magwagi. Kuya, kamakailan narinig ko na ang mga sangay nag-aalangan na baka may masamang balak sila. Kahit na ang internal na seleksyon na ito ay para pumili ng talento para sa paligsahan ng Haring Felipe, ngunit kung ang napili ay hindi galing sa ating pangunahing dojo, baka hindi matatag ang ating pamumuno. Siyempre, alam ko ang sitwasyon. Si Marco sa mga kabataan ay isa sa mga pinakamahusay. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Magaling nga si Marco. Paano naman yung anak sa labas? Walang kwenta talaga. Baka kahit makasampa sa ring, manghina na ang tuhod. Hayaan mo na lang siyang mag-isip sa bahay. Huwag na siyang lumabas at magpahiya. Ako... Bulag ka. Hay, mukhang kailangan kong humanap ng ibang paraan para makasali ang junior ko. Binata, Kuya Cardo, inatake na naman ang ubo ni Tita Elena. inay, Kailangan ng pera pambili ng gamot. Kuya Cardo, sapat na ba ito kung kulang hahanap pa ako? Ito... Hay. Binata, alam kong mahirap ang buhay ninyong mag-ina, pero hindi mo ba gustong baguhin ang lahat ng ito? Hindi na muna yung malayo, may pagkakataon ngayon para kumita. Maaaring makatulong sa agarang pangangailangan. Hay, ito yung dojo magkakaroon ng internal na paligsahan. Mahalaga ito sa pamilya. Para hikayatin ang lahat sa angkan na sumali, may premyo sa bawat round na malalampasan. Kahit matalo ka lang, makakakuha ka pa rin ng ilang piso. Kuya Cardo, pero... Wala akong karapatang sumali. Sa kabutihang palad, may kaibigan ako na may karapatan sa paligsahan. Pero sa kasamaang palad, may problema sa pamilya niya, umuwi siya sa probinsya. Sa oras na iyon, suotin mo lang ang maskarang ito at gamitin ang kanyang pagkakakilanlan para sumali. Inay, hintayin mo ako. Kuya, malapit nang magsimula ang paligsahan. Bakit wala pang dumadating mula sa ibang sangay? Hindi pa sila dumarating. Huwag mag-alala, hintayin lang natin. Tatay. Tito. Sino? Tito. Kuya, pasensya na. Nadulas lang ang kamay ko. Ikaw. Miguel Santos, ang inyong Black Tortoise Hall ay matagal nang pinalayas sa pamilya. Nagbukas na kayo ng sarili ninyong dojo. Ngayong araw, ito ay paligsahan ng Santos Dojo. Hindi ka dapat narito. Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba't Santos din ang apelyido ko? Ang paligsahan ng pamilyang Santos, hindi ba ako pwedeng sumali? Pwede naman. Ayan. Bago pumanaw ang ama, sinabi niya,
Dapat tayong magtulungan bilang magkakapatid. Kaya sa paligsahang ito ngayon, dapat akong sumali. Ikaw. Huwag magmadali, Tito. Ngayong narito na kami, syempre may sapat kaming dahilan. Tingnan mo ito. Ito ang pirma ng iba pang 8 dojo ng pamilyang Santos. Lahat sila ay natalo namin. Sumang-ayon sila na kami ang kakatawan sa ngalan ng Santos Branch Dojo sa paligsahan. Matagal ko nang naririnig na si Miguel Santos ay nakatutok sa pangunahing dojo. Mukhang handa sila ngayon. Tama nga. Anong klaseng kalokohang patakaran ito? Marco, huwag kang magpakawalang galang. Ang petisyong ito ay may bisa nga. Kung gayon, magsimula na tayo. Tama nga, bilisan nyo at ilabas ang mga walang kwenta sa inyong pangunahing bulwagan. Ilabas, ipakita, ikaw. Marco, sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala, tatay. Magsimula na. Unang laban, estudyante ng pangunahing bulwagan, si Luis Reyes, laban kay Rafael Mendoza ng Black Tortoise Hall. Dahan-dahan lang, huwag mong gibain ang mga walang kwenta sa pangunahing bulwagan. Gibain, hahaha. Ang yabang mo. Ang mga galaw na ito ay mabagsik. Mukhang mahirap kalabanin. Hoy, sino ka? Bakit may suot kang maskara? Ako si Paulo Santos mula sa 2nd institusyon. May tumubo sa mukha ko kamakailan. Manood na lang tayo ng laban. Paano naging ganito ang mga estudyante ng inyong pangunahing bulwagan? Ganito lang ba ang kayang gawin? 2-3 hampas lang, bagsak na. Hindi pa ito sapat para magpainit kami. Hahaha. Ito. Anong klase ng laban iyon? Tatay, Tito, itong Black Tortoise Hall. Kahit ang mga ordinaryong estudyante ay may ganitong kakayahan. Sunod na laban na lang. Ikalawang laban. Ikatlong laban. Haha. Ika-4 na laban, estudyante ng pangunahing bulwagan si Paulo Santos, laban kay Marco de la Cruz ng Black Tortoise Hall. Ang bilis naman. Sino to? Di pa nga makatayo ng maayos. Nakapangahas pang sumabak sa laban. Haha. Hoy pare, ang mga estudyante mo galing ba sa isang tropa ng komedya at kinuha mo lang ngayon? Hahaha. Paano nila nakuha ang karapatang sumali? Paolo, pero bakit ang pagkakatawan niya ay parang... Mukhang si Marco de la Cruz, paumanhin. Kung gayon, paumanhin. Sakto na habol ko. Gusto mong mamatay. Mukhang magsasanib na ang kanyang kapangyarihan. Nakailag siya. Mahina ang kakayahan pero swerte naman. Nakakakahiya ang laban na to. Baba ka na at ako na lang. Mukhang paatras siya ng paatras, pero siya pala ang kumokontrol sa ritmo. Para sa bawat hakbang ng kalaban, may ganoon siyang tumpak na hula. Mukhang hindi siya ganoon kasimple. Tumigil ka sa pagtatago at harapin mo ako. Bagamat hindi pa ganap na nagsasanib, pero ikaw kapatid, nakakagamit ka na ng teknik. Ako, Nanalo ako. Nanalo ako. Nanalo. Hindi naman maganda ang panalo na ito. walang kwenta. Paano kahit isang daga ay hindi mo pa mapatay? Tito, huwag mong ipatalo ang laban at mawalan pa ng dignidad. Ikaw. Sige na, sige na. Magpatuloy na tayo sa susunod na laban. Ika-5 laban, mga estudyante ng pangunahing hall, Lin Mang, laban sa Black Tortoise Hall, Rico Santos. Sa wakas turn ko na. Panoorin ninyong mabuti. Ako, libreng tuturuan ko kayo. Halika na.
Talagang mapanira at malupit. Hindi ito para sa laban. Parang gusto lang niyang pumatay. Kung hindi maresolba ang move na ito, patay na ito. Patay na sitwasyon. Ito ay patay na sitwasyon. Patay na sitwasyon. Ito ay patay na sitwasyon. Nakikita niya ang solusyon sa move na ito. Siya ay walang silbi. Kahit isang move ay hindi kayang salutin. Paligsahan ng pamilya Santos. Mahalaga ang pagpapalitan ng kasanayan. Ikaw, pero ginamit mo ang ganitong malupit na paraan. Sa laban, hindi maiiwasan ang pagkamatay. Kuya, hindi mo dapat dahilan ang ikaw ay isang walang silbi ay hihilingin mo sa aming lahat na sumunod sa iyo. Ang pangunahing hall na ito na may ganitong klaseng pinuno tulad mo. Kaya pala, Ikaw, Tapos ka na ba sa pagsasalita? Lalaban pa ba o hindi? Ganito na lang. Hindi na tayo magpapalabunutan. Ang kapatid ko ay nakatayo dito. Kung sa palagay mo ay may kakayahan ka na makipaglaban sa kanya, mga estudyante ng pangunahing hall ay maaaring umakyat. Kung may matalo sa kanya, ang aming panig ay magpapadala ng pangalawang tao. Ano sa palagay ninyo? Ito ay tulad ng sunod-sunod na laban. Sino pa? Tatay, ako na. Marco. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Mag-ingat ka palagi. kuya, ngayon pa lang, inaalagaan mo na ang anak mo. Ganito na lang. Rico, magpadaig ka sa kanya. Hindi pa sigurado kung sino ang magpapadaig. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Baka maawa pa ako at iwanan siyang may hininga. Pamangkin ko. Ang lakas ng loob mo. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sinang-ayunan na ito ng mga matatanda sa angkan. Ngayon, kung matatalo kayo sa akin, hindi lang ang pagiging puno ng pamilya ang kukunin ko, pati ang pangunahing bahay ay kailangan mong ibigay ng walang reklamo. Kuya, Ang pangunahing bahay, kung maagaw ni Miguel Santos, ang buhay ni Ina at ko ay lalong magiging mahirap. Tio, ito ay ayon sa patakaran. Lagi ninyong pinahahalagahan ang batas ng angkan, di ba? mukhang handa na talaga kayo. Sige, pag nanalo kayo, saka na natin pag-usapan yan. Tatay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa batang to. Tingnan natin kung ilang sagwan ang kaya mo. Ikaw? Si Marco Santos mas malakas pala kaysa sa inaakala ko. Pero kumpara sa kapatid kong lalaki, malayo pa siya. Hala, hindi kaya ni Rico. Nanalo? Magaling. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Isang laban pa lang ang nanalo. Ang yabang mo na. Isa pa. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Bumaba ka. Umuwi ka na. Ako ang lalaban sa iyo. Halika na, subukan mo. Salamat sa pagtuturo. Mukhang matalino si Andres. Mukhang panalo na tayo. Hindi, siya ay baka mas hindi simple. Paolo, huwag mong palakasin ang kalaban at pahinain ang sarili natin. Tama, nakamaskara, parang baliw, walang naitutulong. Puro salita lang, kung talagang may pangunawa ka, ikaw ang lumaban.
Hindi maganda, matatalo si Marco. Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita. Marco, kalmahan mo. Ako na, talagang nga. Mamatay ka. Bastos, ito na yung sandali. Marco, Si Sir Marco. Naku, mukhang ang iyong dojo, ang mga kabataan ay wala nang susunod. Malinaw na ang resulta, di ba? Huwag nang mag-aksaya ng oras, kuya. Bilisan mo ibigay ang dojo, isuko mo na. teka muna. Kuya, ano, hindi ka ba maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang totoo? Mayroon pa bang kayang lumaban sa iyong dojo? Paolo? Ikaw? Gusto mo bang subukan? Ikaw? Gusto mo bang subukan? Tatay, hindi mo ba nakita kanina? Sayang lang ang oras kung siya ang papasukin. Mas mabuti pang pumili ng isa sa mga kapatid sa dojo. Lumalaban hanggang sa huli. Nakikita ko na isa kang henyo sa martial arts. Kung mayroon mang iba dito na kayang makipaglaban sa kanya, ikaw lang yon. Ikaw, payag ka bang lumaban? Matandang gago. May mata ka rin pala. Ang pamilya Santos, henerasyon ng nag-iensayo ng martial arts, tapos nagkaroon ng isang tulad mo na walang talento at walang kwenta. Kung kasing sipag mo sana ang kuya mo, maaayos ko sana ang kalagayan ng nanay mo. Pwede akong sumali. Pero, pagkatapos ng laban na ito, kung ako ang manalo, kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. Sabihin mo lang, kahit anong kondisyon, ako si Don Roberto Santos ay papayag. Tandaan mo ang sinabi mo. Tatay, hindi ko nga kayang talunin. Paano pa kaya siya? Ito ba ang napili ninyo matapos mamili ng mamili? Isang mahinang kalaban lang? Ay kuya, mukhang wala ka na talagang ibang paraan, ano? Sige, ganito na lang. Andres, sa loob ng 3 hakbang, patayin mo siya. Magsisimula na ang magandang bahagi. Tatay, kung siya ang papasok, parang itinatapon lang natin ang dangal ng pangunahing dojo at tinatapakan. Ang pangunahing dojo ba natin ay may iba pang magagamit? Kung ganun, narito ako upang matuto. Sige. Ang bilis mong umilag, parang unggoy. Kinakatuwan lang siya ni Kuya. Andres, bilisan mo, huwag ka nang maglaro. Paumanhin pare, tapos na ito. Ngayon, wala na. Mabuti. Ang mga tinatamaan niya ay mga pangunahing pressure point sa buong katawan. Ang batang si Andres Santos ay hindi sinasadya na tinutulungan ang kapatid ko na pag-isahin ang martial god body. Pare, ano ba ang nangyayari sa'yo? Oo nga.
Tingnan mo, tingnan mo. Mamatay ka na. Siya yun. Santos. Paulo Santos. Tatay Paulo Santos, hindi ba yan ang walang kwentang anak sa labas? Oo, matagal ko nang narinig na wala siyang talento sa martial arts mula pagkabata. Hindi ko inakalang ganito siya kabasura. Hahaha. Paano naging siya? Hindi ba't siya'y isang tunay na basura? Tatay, tingnan mo siya. Ang basurang tulad niya, anong ginagawa sa ring? Huwag mong kalimutan ang pangako mo kanina. Itaas mo ang ulo mo, anak sa labas, para makita ka ng maayos ng iyong tiyuhin. Anak ni Don Roberto Santos, sayang. Kahit ang dragon ay may 9 na anak, ikaw ang pinakawalang kwenta. Narinig ko rin na hindi ka ba palaging pinapalaki sa kwarto ng babaeng puta sa loob ng bahay aliwan? Hahaha, kaya pala ang lambot-lambot mo. Binabalaan kita, huwag mong insultuhin ang nanay ko. Paano ka nakikipag-usap sa tatay ko? Walang modo ang anak sa labas makipaglaban sa iyo. Natatakot akong madumihan ang kamay ko. Sumuko ka na. Mag-sorry ka sa nanay ko. Mag-sorry? Sige. Kapag nakuha ko na ang pangunahing dojo, kukunin ko rin ang nanay mo at ilalagay sa aking kwarto. Pagdating ng panahon, ako'y magsusorry sa kanya ng maayos. Hahaha. Hayop! Hong, ngayon na. Huwag. Ang palad na ito ay para sirain siya. Tiyo! Bakit hindi natin agad papababain si Kuya Paulo para kahit papaano mabuhay siya? Kasalanan niya yan. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Nadadamay pa kami sa kahihiyan. Tapos na ito. Ngayon na. Ngayon, ako naman. Ano? Teka muna. Nagdaya itong batang ito. Siya na isang anak sa labas na walang pinagmulan. Paano niya nasaktan si Honger? Miguel Santos, sa harap ng lahat, saan ang galing ang pagsasabing may daya? Hindi wasto ang laban na ito. Tiyak na binigyan siya ng pangunahing hall. Anong mahiwagang sandata? Tama, tiyak na sinamantala niya ang pagkakataon ng hindi ako handa. Swerteng-swerte lang. Bastardo, ulit. Ang lakas na ito. Hindi ako nabigo sa aking nakababatang kasama. Bastardo, ulit. Kuya Paulo, ingat sa likod! Honger. Kuya. Nasira ang kanyang dantian. At lahat ng kanyang mga meridian ay naputol. Hayop ka, hinayaan mong masira ang aking anak na si Honger? Nung sasaktan niya ako kanina, bakit hindi ka huminto? Sige. Gagantihan kita ng dugo sa dugo. Marcos Riego.
Siya ay... Tatay, sino ito? Puno ng masamang hangin ang katawan nito. Napakagulo ng kanyang enerhiya. Kuya, ito. Swerte lang iyon kanina. Ngayon, tingnan natin kung paano siya magpapasikat. Marcos Riego. Gusto ko ang bastos na ito. Pati na ang mga tao ng Angkan Santos. Mamatay kayong lahat. Sandali lang, magulo at mabagsik ang kanyang presensya. Hindi ito pamamaraan ng mga tunay na institusyon. Miguel Santos, saan ka ba talaga nanggaling? Nakahanap ng ganitong halimaw? Ang bayani ay hindi tinatanong kung saan siya nanggaling. Kahit saan man siya nanggaling. Ngayon siya ay miyembro na ng Black Tortoise Hall. Siya ang tagapanguna ng Panginoon ng Kadiliman, Marcos Riego. May koneksyon pala si Miguel Santos sa mga demonyo, kaya pala ang yabang niya. Hindi pa stable ang anyo ng kapatid. Delikado ito. Buisit. Ang lakas sa loob ko. Bakit umuurong? Yung pakiramdam na nakakadena. Bumalik na naman. Mamatay ka. Ha ha ha. Ha 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 ha. Bastos, sana ang yabang mo kanina. Marcos Riego, baliin mo ang leeg niya. Gagamitin ko ang ulo niya bilang alay sa dantian ng anak ko. Tigil. Sumusuko na kami. Tumigil ka, Miguel Santos. Sa laban na ito, aminin nating natalo tayo. Aminin mong natalo ka, hahaha, kuya. Ngayong inamin mong natalo ka. Ang pwesto bilang puno ng Angkan Santos. Kung papahintuin mo lang ang halimaw na ito, ako si Don Roberto Santos ay handang isuko ang pwesto bilang puno ng Santos Dojo. Mula ngayon, ikaw na ang puno ng dojo, tatay. Ano ba ang sinasabi mo? Dahil lang sa anak sa labas na ito, ibibigay mo ang minana nating yaman ng walang kalaban-laban, hindi ako sang-ayon! Tio. Kuya. Ang Santos Dojo ay walang kahalili. Kayo ay walang panlaban kay Miguel Santos. Sa pamamagitan nitong anak sa labas at ng potensyal na ipinakita niya ngayon sa hinaharap, baka siya lang ang pag-asa para mabawi ang punong himpilan ng Angkan Santos. Hindi ko pwedeng pabayaan siyang mapahamak. Miguel Santos, ano sa palagay mo? Ang kasunduang ito, papayag ka? O hindi? Kuya. Narating mo rin ang ganitong pagkakataon, hahaha. Pero, mali ang akala mo. Ang pwesto bilang puno ng Angkan Santos ngayon ay siguradong mapapasa akin. Pero itong batang ito naglakas loob siyang wasakin ang kinabukasan ng anak kong si Hong. Ngayon, kailangan kong gamitin ang buhay niya para mawala ang galit ko. Pero, dahil nakita kitang lumuluhod at nagmamakaawa, ang sarap sa pakiramdam. Gusto mong iwan ko siyang may hininga? Sige. Lumuhod ka, mamamanhik ka ng parang aso. Miguel Santos, lumalampas ka na, kuya. Huwag kang luluhod. Ang dignidad ng Angkan Santos ay hindi dapat mawasak. Miguel Santos, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Ako ang nagwasak sa kinabukasan ng anak mo. Sige. Hindi ako luluhod. Kung ganoon, bugbugin ang anak. Bugbugin hanggang mamatay. Bugbugin hanggang lumuhod ang ama. Marcos Riego, sige, bugbugin mo pa. Ha. Tumigil ka. Ang Santos Dojo ay hindi dapat mapahamak sa mga kamay ko.
Luluhod ako, nakikiusap ako, patawarin mo siya. Tatay. Tatay, quit. Tio, Kuya, ang tigas-tigas ng tuhod mo, di ba? Bakit? Para lang sa isang hamak na lalaki, wala ka nang pakialam sa kahihiyan ng mga ninuno? Miguel Santos, na akong lumuhod. Nasa bulwagan ng selyo ng pangunahing sangay, palayain mo si Paolo. Pakawalan mo siya. Kuya, nauulian ka na ba ng bait? Akala mo ba di ko nakikita ang pagpapanggap mo? Paulit-ulit mong sinasabing para sa anak mo, pero sa puso mo alam mo ang totoo. Ang batang ito, siya ang tanging pag-asa ng pangunahing sangay ng pamilyang Santos para makabangon. Ang pinagmamakaawaan mo ay hindi ang buhay niya. Ang pinagmamakaawaan mo ay ang posisyon mo bilang don ng pamilyang Santos. Ikaw, sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi lang ang pangunahing sangay ng pamilyang Santos ang kukunin ko. Sa harap mo, tatapakan ko ang huling pag-asa ninyo. Hahaha. Marcos Riego, huwag mo siyang patayin agad. Gusto kong marinig ang buto niyang unti-unting nababali. Nasaan ako? Sino ka? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Nagligtas? Sa mundong ito, ang mga mahihina, kahit ang pagkakataong mamatay sa labanan, wala sila. Huling tulong ko na ito sa'yo. Ang mahirap talunin ay hindi ang langit kundi ang sarili. Kung magpapakatapak ka lang sa putik ka lang mabubulok. Kung magiging totoo ka sa sarili mo, ang mga Diyos at bathala, parang damo lang yan. Naiintindihan ko na. Anak ng puta. Mamatay ka, gago. Ang antas na ito. Nabiyak ko na. Ito ano to? Ito paano nangyari yon? Marcos Riego, bilis-bilis umilag. Huli na. Marcos Riego, nagkukunwari lang yan, patayin mo na siya. Basta patayin mo siya. Kapag nakuha ko na ang posisyon bilang pinuno ng Don Roberto Santos, ang buong mundo ng martial arts ay ibibigay ko sa'yo. Hinahanap mo ako. Mali ito ah. Hindi naman siya nag-aral ng martial arts. Paano niya tinalo ang mga dalubhasa ng Black Tortoise Hall? halimaw nga. Mamatay ka. Mamamatay kayong lahat. Bigyan pa kita ng isa. Ang tawag dito ay basag langit. Nanalo na. Pinatay mo siya. Ikaw, pinatay mo ang pangunahing sundalo ng kadiliman. Halimaw, ikaw ay isang halimaw. Rico, mabilis. Dalhin mo ang kuya mo. Tumakbo.
Paulo Santos, maghintay ka lang. Ang paghihiganti ko ay hindi magtatapos. Sige. Isang galaw lang, pinatay ang mataas na uri ng demonyo. Ginoong Zhao, nakita mo ba? Ang gintong liwanag ay hindi ordinaryong lakas. Siguro, yung Grand War God na hinuhulaan. Malapit na ang malaking kapahamakan. Siguro ang binata ay si Haring Felipe na matagal na hinahanap. Ang ganitong uri ng genius, kapag nalaman ng kadiliman, tiyak na magdudulot ng panganib sa buhay niya. Uuwi ako para iulat sa hari. Nakuha ko. Agad kong pipigilan ng balita. Sa harapan, walang sinuman ay dapat magsalita tungkol sa nangyari ngayon. Sa lihim, ilalabas natin ang mga elite. Walang pag-aatubili. Tiyak na protektahan siya. Kuya Paolo, okay ka lang ba? Paolo, naalala mo ba ang sinabi ko noon? Natutuparin ko ang hiling mo. Mula ngayon, ikaw ang ituturing kong susunod na pinuno ng pamilya. At ang kasal ninyo ni Bea, ngayon na ang pagpapasyahan ko. Ito na ang magiging pasya. Salamat, tatay. Pero ang gusto ko ay ang pagkilala sa nanay ko bilang tunay na reyna ng pamilya Santos. Huwag kang magpakalabis. Pumapayag ako. Tatay. Guro, Tio. Kumusta? Don, baliktad po ang daloy ng dugo ninyo. Naabot na ang utak. Baka kailangan pong pumunta sa kabisera para humingi ng gamot. Doktor, pero itong dalawang halamang gamot lang ba ang kailangan? Sige, sumama ka sa akin papuntang kabisera. Alagaan ninyong mabuti si kuya. Hintayin ninyo ako. Paolo, ang galing-galing mo pala. Pero hindi ka naman nag-ensayo ng martial arts mula pagkabata. Saan mo nakuha ang ganitong kagalingan sa martial arts? Ngayon walang malay si Itay. Ang bagay na pagkilala sa nanay ko bilang pinuno ay tiyak na walang magpapatunay. Huh? Pero swertihan lang po talaga. Nung mga nakaraang araw, may isang gumagala-gala ang Diyos ang dumaan sa kusina. Binigyan niya ako ng isang tabletas. Sabi niya, pampalakas ng loob daw. Pagkatapos kong inumin, hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang epekto. Pero ngayon, ang lakas ko ay unti-unting nawawala na. Kuya Paolo, samahan na lang kita sa kwarto mo para magpahinga. Sabi ko na nga ba't itong hayop na to ay biglang nag-iba? Yun pala, uminom ng ipinagbabawal na gamot. Muntik na niya akong nadaya. Inay, uminom siya ng gamot na pinambayad sa kinabukasan. Baka sa hinaharap, hindi na niya kayang hawakan ng maayos ang walis. Huwag muna nating isipin ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Ang sigurado, ang puso ng tatay mo ay talagang nakakampi sa kanya. Kung siya ang mamamahala sa pamilya balang araw, magkakaroon pa ba tayo ng magandang buhay? Hindi pwede. Kailangan nating mag-isip ng paraan at humanap ng ibang sandigan. Marco, pakisuyo mo ang pamangkin ni General Valdez na pumunta rito sa bahay para mag-usap. Inay, gusto mo bang... Si Sir Sandro. Doña Maria, bakit mo ba ako pinatawag dito? Ano ang kailangan mo? Baka naman kayo, nakaratay si Don Roberto? At ayaw nang magbayad ng pondo para sa pamilya ngayong taon? Nagbibiro lang po kayo, Sir Sandro. Sino ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilya Santos? Ang dapat ibigay sa iyong salapi ay siguradong hindi mababawasan. Sir Sandro, ang pera ay dagdag lamang. Mayroon akong isang malaking regalo na nais kong ialay sa iyo. Oh? Gusto niyo po bang makita, Sir Sandro? Dalhin si Bea. Tia! Napakaganda. Napakaganda. Kung ibibigay mo siya sa akin, hindi lang namin kayo babayaran ng pondo para sa pamilya ngayong taon. Kayong mag-ina sa pamilya Santos, hindi. Sa Cloudmont ay aking ipagtatanggol. Tia, ikaw! Bea, na napansin ka ng pamangkin ni General Valdez, ay isang malaking karangalan para sa iyo. Ngayon, ako ang namamahala sa pamilya Santos.
ang tungkol sa inyo ni Sir Sandro ay tapos na, ha? Paano mo nagawa ito? Hindi ka ba natatakot na pagising ni Don Roberto at pag-uwi ng tatay ko? Kapag sila ay bumalik, naging katotohanan na ang lahat. Kapag gusto nilang magreklamo, maglakas loob kaya silang haharapin ba si Sir Sandro? Walang hiya. Bea ha, tingnan mo. Noon ay ayaw mong pakasalan si Marco. Kaya ako bilang ina ng pamilya, syempre maghahanap ako ng iba mong mapapangasawa. Tingnan mo si Sir Sandro Valdez. Maginoo, matipuno at napakayaman. Ang tiyo niya ay si General Valdez. Nakakausap niya ang mga malalapit kay Haring Felipe. Ang ganyang lalaki, ano pa ang kulang sa'yo? Hahaha, Doña Maria. Mas matino ka talaga kaysa sa pinuno ng pamilya mong walang malay. Salamat sa regalo. Ang binata kong ito ay labis na nasisiyahan. Hahaha. Kayong dalawa kadiri. Huy. Matapang pala itong dalagita. Pero gusto ko yan. Suya ako! Pakasalan ng isang masamang tao na tulad mo? Mabuti pang mamatay na lang ako. Hoy. May ganang sumagot, ha? Tumigil ka. Pia, Kuya Paolo, ayos ka lang ba? Doña Maria, ano ang ginagawa ninyo? Hoy, ako ang namamahala dito. Kailangan ba ng pahintulot mo? Hindi ko po inaangkin ang kapangyarihan. Pero bago himatayin si Itay, pinangakuan niya ako na papayagan ang kasal namin ni Bea. Hindi siya maaaring ipakasal sa iba. May kasintahan pala. Naku, Sir Sandro, nagbibiro lang po kayo. Yon, laro-laro lang nung bata sila. Wala namang kasintahan dyan. Ha 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 ha. Mabuti nga na may kasintahan siya. Mas masarap ang lasa. Kapag inagaw mo at sinakop. Ha 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 ha. Ikaw. Paolo Santos, sinabi mo na ikakasal ka na ayon sa gusto ng tatay mo. Kaya ito ang itatanong ko sa'yo. Naipagkasundo na ba? Mukhang wala pa. Nakaratay sa kama ang tatay mo ngayon. Hindi na siya makakapagdesisyon. Kaya bilang Doña Maria Santos ng pamilyang ito, ang pag-aasawa ni Yana ang aking itatakda. Iyon ang nararapat. Kung may isip ka, umalis ka na ngayon din. Huwag mong abalahin ang magandang kapalaran ni Sir Sandro Valdez. Tama na ang kakulitan. Naghihintay pa ako para sa gabi ng aming kasal. Kayo... Ngayon, habang nandito ako, walang sino man ang makakapinsala sa kanya. Ikaw! Inay, bakit ka pa nakikipagdebate sa kanya? Isang walang kwenta lang yan. Kapag walang gamot, wala siyang lakas. Anong ikinatatakot natin sa kanya? Tama ka. Kung ayaw mong makinig sa payo, huwag mong sisihin kung maging marahas ako. Mga tauhan, gapusin niyo siya. Gusto mong mamatay? Paolo, tumigil ka. Inay, bakit ka na parito? Anak, nakikiusap ako sa'yo. Huwag na nating ipilit ang pride natin. Ang gusto ko lang ay ligtas at payapa ka. Ang punong mataas ay siyang unang binabagyo. Tayong mga sawimpalad, okay lang ang magtiis ng kaunting hirap. Inay, Paolo, hindi natin sila kayang talunin. Sumunod ka na lang. tama, hindi tayo dapat padalos-dalos. Kahit naguluhin ko ang buong angkan ng mga Santos ngayon, ang kontrata ng aking ina ay nasa kamay pa rin ni Doña Maria. Ginang, kanina po ay kasalanan ko. Humingi po ako ng paumanhin muli. Hala, kanina'y ang tapang-tapang mo pa ah. Mukhang yung lihim na gamot na binigay sa'yo ng ermitanyong iyon, sandali lang ang bisa. Ngayon natuto ka ng sumunod, walang kwenta. Isa ka palang walang silbi. Kung isa kang walang silbi, dapat tanggapin mo ang iyong kalagayan. Huwag kang makagambala sa kasiyahan ng iba. Tama ba? Tama. Ganito na lang. Ikaw si Paolo Santos, di ba? Lumuhod ka sa harap ko. Punasan mo ang sapatos ko. Siguraduhing malinis. Pagkatapos, bilang awa ko, papayagan ko si Doña Maria na bigyan ka ng 2 pirasong gamot para sa ina mong may sakit. Kung hindi, bukas maghanda ka ng ilibing ang iyong may sakit na ina. Ako, Pupunasan ko. Kuya Paolo, anak?
Dito. Dito. Punasan mo to para sa akin. Ito! Nakita mo na, ganda. Anong maganda sa pakikisama sa isang basurero na tulad niya? Ang katulad ko lang, ang karapat dapat sa'yo. Ano pang hinihintay ninyo? Hatakin ninyo palabas ang ika-6 na kabit. Ngayong gabi, matutuluyan ko na to. Tandaan, bigyan mo ng gamot para sumunod. Paolo, huwag kang kikilos, mamamatay ka kapag kumilos ka. Pakiusap anak. Nanay, Titigan mo pa ako, hayop ka. Ano pang hinihintay ninyo? Bumaba na kayo. Ihanda ninyo ang isang masaganang handaan. At saka, isama ninyo si General Valdez ang tiyuhin ko. General Valdez. Sige, pupunta na kami. nanay, Hindi ko inakalang ang pangunahing dilag ng Cloudmont ay talagang magiging pang-anim kong asawa. Nagbibiro lang po kayo, Sir Sandro Valdez. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang 5 asawa sa inyong bakuran ay pawang mga magaganda? Kami po ang nakisuyo kay Bea. Tama nga naman. Pero, bakit hanggang ngayon ang aking nobya ay wala pa ring paramdam? Papuntahin ko na po si Bea para samahan kayo. Kumusta po, Sir Sandro Valdez? Si Bea ay nag-ayos lang ng konti, hindi ba't lalong gumanda ang kanyang hitsura? Ang katawan ng muka. Talagang karapat-dapat na pangunahing dilag ng Cloudmont. huwag mo siyang hawakan. Paolo, Ang babae ko, hahawakan ko, anong karapatan mong magsalita? Gago ka. Paolo Santos, manahimik ka. Kung magagalit si Sir Sandro Valdez, kahit 10 buhay mo ay hindi sapat para bayaran. Baka naman iniisip mo pa rin si Bea. Sir Sandro Valdez, ano pong sinasabi ninyo? Isang hamak na walang pinag-aralan. Dahil nasira niya ang inyong kasiyahan, hayaan ninyo siyang magtimpla ng alak bilang paghingi ng tawad. Nanay, Kalagan mo siya. Bilisan mo nga, painuman mo ang mga bisita. Kapag nagalit si Sir Sandro Valdez, hindi magiging maayos ang buhay mo at ng nanay mo. Aray, nadulas ang kamay ko. Bakit hindi ka nalang lumuhod at punasan mo ito? Paolo Santos. Huwag mong kalimutan, ang gamot ng nanay mo para mabuhay ay nakasalalay sa'yo. Kung hindi mo ito mapunasan ng maayos, ang gamot ngayong araw hindi na iinumin ng nanay mo. bilis punasan mo. Kapag nasiyahan ako sa pagpunas mo, papayagan ko ang nanay mo na kumain ng mga tirang pagkain dito sa bahay ng Santos. Siguradong hindi siya magugutom. Tiisin mo pa. Para kay nanay. Tiisin mo pa. Hahaha. Nagpadala na ako ng tao para anyayahan ang aking tiyuhin, si General Valdez. Kapag dumating na siya, hihilingin ko kay General Valdez na siyang magkasal sa amin ni Bea. Sa araw na iyon, ikaw ay luluhod dito sa bulwagan at masisilayan mong ako ang papasok sa silid tulugan.
Ha ha ha. General, Magdaraos ng seremonya si Sir Sandro Valdez para sa kanyang ikalawang asawa. Espesyal siyang nagpadala ng imbitasyon nasanay kayo ang magiging pangunahing ninong sa kasal sa bahay ng mga Santos. para sa mabuting kapalaran. Saan naman? Saan ba yan? Hayop na ito. Araw-araw nasa mga ganong lugar ng aliwan. Sino ba yung babae? Ginoo, parang galing sa bahay ng mga Santos. Ano? Bahay ng mga Santos? Si Bea Reyes ba? Si Bea Reyes na ikakasal kay General Apolaki? Oo, si Bea Reyes nga. Si Ginoong Sandro Valdez, hindi naman dapat ganito. Ilang buhay ba ang sasapat? Kung magagalit siya, mamamatay tayong lahat. Bilis, ihanda ang kabayo. Kung mahuhuli pa, mawawalan ako ng trabaho. Makikita mo akong papasok sa silid tulugan. Bakit ka umiiyak, ganda? Pagdating ni General Valdez, magiging kamag-anak ka na ng pamilya Valdez. Halikan nga kita. Sige, putang ina mo. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pa. Mamamatay ka sa akin ngayon. Sa Sir Sandro, Putang ina, gago ka. Akala mo wala akong galit. Mga tao, patayin ninyo siya. Ikaw rin sumugod ka. Huwag kang matakot sa kanya. Ang batang ito ay kumain ng ipinagbabawal na gamot. Tapos na ang epekto ng gamot. Bilisan ninyo, patayin ninyo siya. Paulo Santos, ngayon na ang iyong kamatayan. Naku, ang hayop na ito. Baka hindi pa lubos na nawala ang epekto ng gamot. Hayop ka! Subukan mong gumalaw pa at ipapadala ko na ang matandang hayop na ito sa impyerno. Paolo, huwag mo akong alalahanin. Dalhin mo si Bea. Umalis na kayo. Tita Elena. Nanay. Paulo Santos, ang iyong mahinang punto talagang nasa matandang hamak ito. Yun lang ba ang kaya mo? Hawakan ng mahigpit, hawakan mo. Huwag po kayong mag-alala, Sir Sandro Valdez. Tiyak na aalagaan namin ito para sa'yo. Sugod-sugod na, patayin siya. Sige na. Tigil-tigilan ninyo. Pakiusap, huwag na kayong mag-away. Ako na lang ang saktan ninyo, Paolo. Mabilis magmakaawa ka, Paolo. Magmakaawa huli na ngayon kung hindi natin papatayin ang hamak na ito. Mahirap pawiin ang galit sa puso ni Sir Sandro Valdez. Tigil. Tigilan ninyo ako. Patawarin mo si Paolo at ang kanyang ina. Pakakasalan ko. Gusto kitang pakasalan. Umalis na tayo ngayon. Huwag. Bea, huwag. General, tanggapin ang utos ng hari. Lihim na utos ni Haring Felipe. Biglang nagbago ang paligsahan. Kailangan ng malakas na tao para pigilan ito. Ako si General Valdez. Tinatanggap po ang utos. Si Paulo Santos ay may diwa ng mandirigma. Nais kong masaksihan ang kanyang kapangyarihan sa paligsahan. Agad siyang itatalaga bilang Grand War God. Inuutusan si General Valdez na personal na maghatid ng marangyang kasuotan at utos ng hari. Ihatid ang Grand War God sa kabisera, walang pagkakamali. Huwag kang magalit, General, sabi ni Haring Felipe. Kapag nawalan ng kahit isang buhok si Paulo Santos, pupugutan ka ng ulo at ipapakita sa kanya. Maaari bang dalhin mo agad ang utos, General? Opo, gagawin ko agad ito. Ang tangang si Sir Sandro Valdez. Huwag sana niyang sasaktan ng Grand War God, bilis. Sumama ka sa akin at pumunta tayo agad sa bahay ng mga Santos. Opo.
Kung sumunod ka lang agad, hindi ba mas madali sana? Buisit! Ang hirap pa mag-asawa ng isang mababang uri. Tara, sumama ka sa akin at magsaya tayo. Hawakan mo ng mahigpit si Marco Santos, Paolo Santos, kung gagalaw ka man lang. Papatayin ko agad ang nanay mo. Paolo Santos, huwag kang masyadong maging inosente. Sa panahon ngayon, ang kapangyarihan ang mahalaga. Nasa likod ni Sir Sandro Valdez, si General Valdez. Siya ay malapit na tauhan ng sugo ng imperyo. Isang hamak na daga sa kanal tulad mo, hinding-hindi makakaahon. Ha 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 ha. Tama ka. Ang kapangyarihan ng hari. Halika! Sabi ng iyong inang si Doña Maria Santos, daga ka sa kanal. Inumin mo ang sabaw na ito. Inumin mo ng maigi. Baka ngayong gabi ay maaari kong bawasan ang paghihirap ni Bea Reyes. Kung hindi, marami akong paraan para pahirapan siya. Paolo. Sir Sandro Valdez, Paolo. Ha ha ha. Ha ha. Mabuti. Mabuti. May bayag ka. Ikaw ang una na nangahas na sampalin ako. Mga tauhan, patayin ninyo siya. Ayaw ninyong sumugod? Mga tauhan, patayin ninyo ang matandang putang iyan. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto ninyo sa akin para bitawan ninyo si Bea at ang aking ina? Hahaha. Ikaw talagang marunong kang yumuko at tumayo. Minsan nananakit, minsan namamalimos. Sige, tama na ang kalokohan. Si Bea Reyes sa akin na ngayon. Tungkol naman sa iyong inang matandang kiri, hindi ko gusto. Pero, nasaktan mo ako ngayon, kailangan may parusa ka. Pirmahan mo ang kontratang pagkaalipin na ito. Sumama ka sa akin bilang aking alipin. Sige. Tutuparin mo ang pangako mo. Huwag, Kuya Paolo. Huwag mong pipirmahan. Huwag mong pirmahan. Huwag mong pirmahan. Kapag naging alipin ka na, hindi ka na makakawala pa. Huwag. Paolo Santos, kapag pumirma ka sa kontrata ng pagkaalipin habang buhay mo nang magiging isang hamak na aliping tagalinis ng kubeta, ano? Hindi mo na mahawakan ang mga gamit, no? Umalis kayong lahat. Ha. Tito, dumating ka na rin po. Tingnan mo po, ito yung hamak na nilalang na nanakit sa akin. Mag-utos ka po agad. Ipag-utos mo sa iyong mga gwardya na durugin siya ng husto. General, pasensya na po sa abala. Itong si Paolo Santos ay isang anak sa labas na nagnakaw lang ng bawal na gamot para magpakitang gilas. Mababa ang kalagayan, parang damo. Huwag mo po siyang hayaang mabuhay. Umalis kayo sa harap ko. Ha. Hamak na nilalang. Tingnan mo kung paano ka pakikitunguhan ng tito ko. Tumahimik ka. Tito, General?
Ako po si General Valdez ang nagkasala. Hindi ko napigilan ang pamangkin ko. Naway parusahan ako ng Diyos ng digmaan. Tito, Grand War God, nasa amin na ang lihim na sulat ng Haring Felipe. Ang pagpatay mo sa halimaw ay kumalat na sa buong kabisera. Hindi ko alam na narito ang tunay mong katauhan. At nagawa pa nitong walang hiya na anak na bastusin ka. Karapat dapat lamang akong mamatay. Tio, nadaya kayong lahat niyan. Hayop ka. Ayon sa kanyang inang si Doña Maria Santos, uminom lang siya ng bawal na gamot kaya ganyan. Ikaw, Tumahimik ka. Nakita mismo ng sugo ng imperyo paano magiging peke. Binastos mo ang kagalang-galang. tapos magsasalita ka pa ng ganyan? Lumapit ka rito at tumayo ng maayos. Nanay. Bea. Nandito ako, Paulo. Ayos lang. General Valdez. Ang pamangkin mo kanina, pinilit ang aking kasintahan na maging kanyang pangalawang asawa. At pinipilit pa akong pirmahan ang kontratang ito na magpapalipas sa akin bilang alila para ang aking ina ay kainin na lamang ang mga tirang pagkain sa Bahay Santos. Ito, ba ang turo sa Bahay Valdez? Walang hiya ka. Naglakas loob kang gawin. Ang ganitong kawalang hiyaan sa kagalang-galang at sa kanyang asawa? Mga tauhan, ilabas siya at gibain para sa buong buhay niya. Hindi na siya muling makaapi ng kahit na sinong babae. Tio, nagkamali ako, Tio. Tio, nagkamali ako. Aray. Kagalang-galang, nagkamali ako, kagalang-galang. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Kagalang-galang, patawarin mo ako. Kagalang-galang. Aray. Kagalang-galang. Ako ang may pagkukulang sa pagtuturo sa aking pamangkin. Naway patawarin ako ng kagalang-galang. Masyado pong mabigat ang salita ng general. Salamat sa pagdating ng general. At saka, hindi naman utos ng general ang ginawa ni Sir Sandro. Huwag kang mag-alala. Salamat po, kagalang-galang. Paano natin haharapin ang dalawang ito? Paulo Santos, hindi mo ako pwedeng saktan. Ako ang reyna ng pamilyang Santos, ang tunay na ina ng sambahayan. Sa ngalan, ako ang ina mo, si Doña Maria Santos. Tama! Ako ang kuya mo. Wala kang magagawa sa amin. Magkakapamilya tayo. Mga walang hiya. Magkakapamilya. Nang inyong itakwil ako at ang aking ina, naisip ba ninyong magkakapamilya tayo? Nang pilitin ninyong maging kirida si Bea, naisip ba ninyong magkakapamilya tayo? Nang lumuhod ang aking ina sa harap ninyo at magmakaawa, naisip ba ninyong magkakapamilya tayo? Hindi ba't kayo ang may kapangyarihan? Ngayon, kayang-kaya kong durugin kayo. Parang langgam na kayang durugin. Paulo Santos, pag-isipan mong mabuti. Kung wala kang respeto sa akin, lalabag ka sa utos ng langit, isang malaking kasalanan sa magulang. Pinahahalagahan ng ating imperyo ang paggalang sa magulang. Hindi papayagan ni Haring Felipe na ang isang walang utang na loob ay manungkulan. Huwag! Tatay. Tatay, Tito. Yan. Naapi ka. Tatay, nagkamali lang kami ni inay. Nagkamali kami. Lumuhod ka. Mga sakim at hangal. Ang ginawa ninyo, nakita ko lahat.
Kasalanan ko. Ang pagpapaubaya ko sa inyo noon. Kaya kayo nagkasala ngayon. Pagpapaubaya? Katawa-tawa. Noon, tinalikuran ko ang pamilya ko para pakasalan ka. Pero nang buntis ako, nakipagtalik ka sa babaeng yon at nagkaanak ka pa sa labas sa lahat ng mga taong ito. Nagpakita ka ba ng tunay na pagmamahal sa akin at kay Marco? Ang nasa isip mo lang ay ang pamilya Santos. Ako araw-araw nabubuhay sa pangamba para sa kinabukasan ng anak natin. At malapit na itong magkatotoo. Ngunit ang babaeng yon nagkaroon ng anak na napakagaling. Tadhana talaga. Dahil hindi ka nagsisisi, ang ugnayan mo sa akin at sa pamilya Santos ay tapos na. Ikaw, lumayas ka sa bahay na ito. Marco Santos, sinaktan mo ang iyong kapatid, ang talaangkanan ng mga Santos ay wala ng lugar para sa iyo. Tatay, mula ngayon si Tita Elena ang mamamahala. Mga tauhan, palayasin ninyo sila. Habang buhay, huwag na kayong muling tatapak sa bahay ng mga Santos. Tatay, nagkamali ako, tatay. Paolo Santos, masaho lang mangyayari sa'yo. Ikaw! Gino, tapos na ang usaping pampamilya. Magsitungo na po tayo sa torneo. Ako, hindi pa ako makakapunta. Walang kwenta. Maari po kayong magsiyasat, Panginoon ng Kadiliman. Yung batang iyon na si Paulo Santos, hindi ko alam kung anong ipinampatigas sa kanya. Naging napakapangahas hanggang sa patayin si Ginoong Marcos Riego. Nako. Hindi ko kailangan ng dahilan mo. Ang gusto kong malaman, kailan mo magagawang pag-isahin ang mga mandirigma sa mundo at hanapin ang taong hinahanap ko? Opo. Ang plano ko po sana, pag nabawi ko na ang gym, makukuha ko na ang karapatan para sa paligsahan ng Haring Felipe. At saka, natural na lang na mapag-iisa ko ang mundo ng martial arts. Pero sino ba ang mag-aakala, biglang may sumulpot na batang iyon? Ang mga tauhan ko ay talagang hindi kalaban niya. Kunin mo! Dahil sa iyong katapatan sa paglilingkod sa akin, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Inumin mo ito. Makakatulong ito para lumakas ang iyong lakas. Sa pagkakataong ito, huwag kang uuwing walang dala. Kung hindi, Nauunawaan ko po. Salamat po, Panginoon ng Kadiliman. Apolaki, gagalugarin ko ang buong mundo ng martial arts. Hahanapin kita. Paulo Santos, sa paligsahang ito, hindi ka na makakatakas. Kung hindi po kayo pupunta, Ginoo, pagsuway po ito sa utos ng hari. Paulo, huwag kang magpadala sa kalokohan. Kuya Paulo, nag-aalala ka ba kay Tita Elena? Paulo, maayos kang pumunta. Ang iyong ina, ako ang bahala. Oo nga, naipalayas na ang babaeng iyon. Huwag kang mag-alala. Ang iyong ina siguradong aalagaan namin. Paolo, pumunta ka na, huwag kang mag-alala. Pero tandaan mo, ingatan mo ang iyong sarili. Huwag kang magpapansin. Naghihintay ako sa pag-uwi mo at ni Bea. Para sa kasal. Sige po tita, babalik din kami agad. Gino, tara na po. Gino, sandali. Ikaw ba? Gino, basahin mo ang sulat, malalaman mo. Nagpapakunwari ka lang. Ikaw ba ang pinsan ni Kuya Cardo? Ano? Hindi kayo magkamuka. Si Kuya Cardo ay may sakit sa probinsya, nag-aalala para sa Ginoo.
at sa Miss. Ngayon ay sasali sa torneo ng martial arts. Walang mag-aasikaso, hindi pwede. Kaya ipinagsama si Ate Clara. Huwag na. Ako at si Kuya Paulo na lang ang pupunta. Oo, kami na lang ang pupunta. Ginoo, ayaw niyo ba sa akin? Nung bata pa ako, sumunod ako sa isang guro ng martial arts. Natutunan ko ang ilang mga teknik ng suntok at sipa. Tiyak na hindi ako magiging sagabal sa inyo, Ginoo. Sige, sabay na tayong pumunta. Bilisan natin, alis na tayo. Diyosa, dahil ikaw ang pumalit sa akin para alagaan si General Apolaki sa mundo, dapat mong sundin ang mga alituntunin. Sa mundo, hindi mo dapat ipakilala ang iyong tunay na katauhan. Huwag mo ring gamitin ang iyong kapangyarihan, makialam sa anumang dahilan at bunga. Kung magdulot ito ng malaking pagkakamali, hindi lang si General Apolaki, pati ikaw ay hindi na makakabalik. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, huling pagkakataon. Inumin mo ito, makakatulong ito para lumakas ang iyong kapangyarihan. Paulo Santos, basta't makakaya kong gutay-gutayin ka ng pira-piraso. Anumang halaga ay handa kong ibigay. Paulo Santos, maghintay ka. Gusto kitang mamatay ng masama. Grand War God po, General Apolaki po. Grand War God po, tulong! Ikaw ba? Ang utusan sa bahay ni General Valdez. Ano't ganyan ka nagmamadali? General Apolaki po. Pinapunta ako ni General kahit nasa panganib ang buhay ko para magbalita. Si Haring Felipe ay nasa lugar ng paligsahan at dinukot. Ano? Dinukot si Haring Felipe? Huwag kang magpanik, dahan-dahan lang. Opo, bigla na lang pumasok yung tao sa paligsahan at dinukot ang hari. Nag-iwan lang siya ng isang mensahe. Si Paulo Santos mismo ang dapat humanap sa kanya. Ang sugo ng imperyo ay kasama ang isang pangkat ng mga tropa ay humahanap na. Sino ang may ganitong kapal ng muka, Paulo? Hala, si Miguel Santos yan. Bumalik tayo sa punong tirahan ng mga Santos, mabilis. Grand War God po, hintayin niyo ako. Hala, tulong po. Ano ang nangyayari sa loob? Nasaan ang nanay ko? Si Ginoong Miguel po. Hindi mali, halimaw yon. Bumalik si Miguel Santos. Pinapatay niya ang lahat ng makita niya. Ang buong angkan ng mga Santos. Ikinulong niya sa likod bahay. Hindi lang ang mga Santos, pati si Haring Felipe ay nadakip na rin. General Apolaki, tumakbo ka na! Hindi na siya tao ngayon, demonyo na siya. Tito Roberto, Tita Elena. Paulo? Tumakbo ka. Ang gym ng mga Santos. Kailan pa napunta sa isang halimaw ang kapangyarihan? Paulo Santos, narito ka na rin sa wakas. Yaw Air. Inay, Paulo, ikaw. Paulo, mag-ingat. Uminom na siya ng eliksir ng kadiliman. Kalahating halimaw na ang katawan niya. Paulo Santos, mas mabagal ka pala kaysa sa inaasahan ko. Baka ang titulo mong Grand War God ang dahilan kung bakit hindi ka makalakad ng maayos. Miguel Santos, ano ba talaga ang gusto mo? Paulo, umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin. Miguel Santos, nang inumin mo ang masamang gamot na yon, naisip mo ba na ang mga altar ng mga ninuno ng mga Santos ay nakatingin pa rin sa iyo? Mga altar? Katawa-tawa. Pagkatapos kitang patayin, sipsipin ko ang hininga ng tunay na dragon ni Haring Felipe. Ako na lang ang magiging Diyos sa mundong ito. Lahat ng tao ay dapat magpatira pa sa harap ko. Sayang lang ang lakas mo. Galing ito sa daigdig ng mga demonyo, ang fairy binding rope. Ang kapangyarihan ng isang mortal ay imposibleng makaputol nito. Ang ritual na ito ay inayos ko na para kay Tito. May kasabwat ako sa loob at labas. Wala kang maililigtas.
Tito, dapat ay usapang pamilya lang ng mga Santos ito. Nakipagsabuatan ka pa sa mga demonyo? Pat si Haring Felipe ay dinukot mo? Gusto mo bang isakripisyo ang buong mundo? Usapang pamilya? Kailan ba ako pinatungan ng pantay ng angkan ng mga Santos? Kung hindi dahil sa batang to na biglang naging Grand War God, ang pamumuno sa angkan ng mga Santos ay matagal ng akin. Ang Cloudmont at ang buong mundo ng martial arts ay matagal nang nawalan ng saysay sa akin. Kapag pinatay na kita, ang buong kaharian ay magiging akin na lang. Sabihin mo, ano ang kailangan kong gawin para palayain mo ang pamilya ko? Mabuti. Dragonbane Cleaver. Gusto niyang sirain ni Paulo ang sarili niya. Mukhang may nakakaintindi rin pala. Paulo Santos, gamitin mo lang ang Dragon Vein Cleaver na ito at putulin ang lahat ng iyong energy channels at wasakin ang iyong martial arts. Pakakawalan ko sila. Huwag, Kuya Paulo, huwag kang makinig sa kanya. Paulo anak, umalis ka na, bilisan mo. Anak, huwag kang magpadala sa pananakot niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag. Ang Dragon Vein Cleaver na ito, Diyos o Mortal Man, puputulin ang mga ugat nito. Kapag tumama ito sa'yo, talagang wala ng pag-asa. Ipinanganak ako ng aking mga magulang. Kailangan ko silang iligtas. Huwag kang mag-atubili. Ako at si Tio ay wala gaanong pasensya. Ate Clara, huwag. Bago tayo bumaba sa mundo, sumumpa tayo sa mga batas ng langit. Hindi ba, papanoorin na lang natin si Paulo na sirain ang kanyang sariling lakas? Kung mawawalan siya ng kapangyarihan, sira na ang pagsubok niya sa mundong ito. Huwag nang gumamit ng mahika ng basta-basta sa mundo ng mga mortal at makialam sa tadhana. Kuya Paulo? Anak, sobra na ang pabigat ko sa iyo anak. Huwag mo akong intindihin. Anak, ikaw ang pag-asa ng pamilya Santos. Huwag. Dalhin mo na sila at umalis ka na. Napakaganda talaga ng pagmamahal ng pamilya. Paulo Santos, mukhang ang bawat isa sa kanila ay hindi gaanong nagmamahal sa sarili nilang buhay. Kung ganito na ang sitwasyon, ako na ang gagawa ng desisyon para sa'yo. Simula ngayon, sa bawat minutong mag-aatubili ka, papatay ako ng isang tao hanggang sa mamatay silang lahat. Ang galing ng paraan mo, Tio. Narinig mo na, di ba, Paulo Santos, wala kang silbi. Tito, hindi ba't kuya ka rin nitong anak sa labas? Miguel Santos. Hayop ka. Unang minuto yan. Sinong susunod? Yung tatay mong walang kwenta? O yung inang mong lumpo? Sa tatay mo na lang muna. Tumigil ka. Miguel Santos. Nanalo ka. Pumapayag ako. Mabuti. Tama nga ang kutob ko sa'yo. Simulan mo na. Pakakawalan mo sila? Kuya Paulo. Huwag. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang malaking kapahamakan sa mundo sa loob ng 20 taon, hindi pala ito sakuna mula sa langit, kundi bunga ng karma. Dahil sa pagbaba ni General Apolaki sa mundo, kaya nag-umpisa ang tadhana. Kung hindi isusuko ni Paulo ngayon ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang angkan ng Santos maging ang mundong ito, hindi talaga mabubuhay sa ganitong demonyong pagsubok. Ang paraan para masolusyonan ito, kailangan bang maging ganito kasakit? Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag. Tumakas na kayo. Paulo, Kuya Paulo. Huwag.
Paolo. Paulo Santos, dumating din ang araw mo. Anak, ipaghihiganti kita ng iyong ama. Ipaghihiganti kita ng iyong ama. Paolo, kainin mo itong healing elixir. Mapoprotektahan nito ang iyong puso para hindi ka na masyadong mahirapan. Miguel Santos. Ang daan. Napili ko na. Pakawalan mo sila. Paulo Santos. Nung naging General Apolaki ka, nawala ba ang bait mo? Sabi kong pakawalan, naniniwala ka agad. Walang hiya. Tumahimik ka. Miguel Santos, noon, ako ang may kasalanan sa'yo. Kung may galit ka, ako ang pagbuntungan mo. Sila, wala na silang magagawang masama sa'yo ngayon. Pakawalan mo na sila. Pwede ba? Kuya, nagpapakabait ka na ngayon. Sayang, huli na ang lahat. Paulo Santos. Ngayon, ikaw ay naging isang walang kwentang taong hindi makahawak ng patalim. Si Haring Felipe ay bihag ko na. Sa buong mundo, sino pa ang makakapigil sa akin? Gusto kong panoorin nila. Kung paano kita dudurugin ng paunti-unti. At pagkatapos, sila naman ang isa-isa kong ipapadala sa impyerno. Kuya Paolo. Napakababa mo na. Kuya Paolo. Paulo Santos. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Mas mababa ka pa sa aso ng pamilya Santos. Mga tauhan, itali ang mga asong ito at ikulong sa piitan. Sa makalawa ay ang pambansang paligsahan ng mga mandirigma. Sa harap ng buong mundo at ng mga bayani, pupugutan ko kayo ng hayagan. Haring Felipe, inaasahan kong bago ang araw na iyon ay maisusulat mo na ang kasulatan ng paglilipat ng trono. Kung hindi, panonoorin mo sa harap mo kung paano ko pirapirasuhin ang iyong Grand War God ng paisa-isang hiwa hanggang sa mamatay. Miguel Santos, ikaw ay isang halimaw na puno ng kasakiman. Ako, mas gugustuhin kong mamatay kaysa ibigay ang kaharian ng dakilang siya sa isang hamak na tulad mo. Mamatay? Sa harap ko ang pagpili ay wala sa iyo. Dalhin ninyo sila. Kuya Paolo. Kuya Paolo, gising ka. Huwag mo akong takutin. Anak, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko. Kahit ang aking Grand War God ay hindi siya kayang talunin. Paano ko maibibigay ang kaharian ng dakilang siya sa isang hamak na tulad niya? Kung alam ko lang na si Miguel Santos ay magiging ganito kasama noong bata pa siya, dapat pinatay ko na siya. Paano ito nangyari? Paano nangyari yon? Anong nangyari? Malinaw na naputol ang lahat ng energy channels niya, pero ang lakas ng katawan niya ay parang muling nabubuhay ang lahat. Ano? Parang muling nabubuhay ang lahat? Tama, parang muling nabubuhay ang lahat. Ang lakas ni Paolo noon, kahit napakabagsik, ay limitado pa rin ang kanyang mortal na katawan. Mahirap itong lubusang pag-isahin. Ngayon, ginamit ni Miguel Santos ang Dragon Vein Cleaver para putulin ang kanyang dating bloodline. Sa halip, hindi sinasadya, naging dahilan ito upang magsagupa ang divine power ng War Soul sa loob niya at ang lakas ng kanyang buong katawan. Ito ang nakasaad sa mga sinaunang aklat, ang pagbagsak bago ang pag-ahon. Ang galing mo bata, ang hirap mo talagang patayin. Eh di dapat tulungan na natin siya. Kung gagaling ang Grand War God, maliligtas tayong lahat. Hindi ganun kasimple, masyadong mabagsik ang divine power. Pero ang katawan ni Paolo ngayon ay parang isang porselanang puno ng gasgas. Hindi niya kakayanin, maliban na lang kung Maliban na lang kung makakita tayo ng isang tao na walang alam sa martial arts para maging gabay. Kailangan munang ilipat ang divine power sa loob ni Paolo sa taong iyon. Paikutin ito ng isang beses upang ang mabagsik na lakas ay maging banayad na buhay na enerhiya, saka ibalik kay Paolo. Pero bilang gabay, ang taong iyon ay kailangang magtiis ng sakit na parang dinudurog ang puso. Kapag may maliit na pagkakamali, maaaring mamatay siya dahil sa pagkaputol ng energy channels. Hala, masyadong malakas ang divine power. Sino ang walang alam sa martial arts? Bilis!
Sino ang walang kasanayan sa martial arts? Bilis! Nandito ako. Ang mga walang kasanayan sa martial arts ay ang matandang tiyuhin at si Tita Elena lang at si Haring Felipe. Ang maharlika ito. Ako na, ako ang tunay niyang ina. Kahit ang buhay ko ang kapalit ng buhay niya, payag na payag ako. Hindi pwedeng gawin yan, Tita Elena. Hindi kakayanin ng katawan mo. Ako na. Don Roberto. Elena, mahina pa ang katawan mo ngayon. Hindi mo makakayanan ang lakas na ito. Ang lahat ng martial arts na alam ko, nasayang lahat dahil sa salot na si Miguel Santos. Ito ay kapalaran na. Sa buong buhay ko, ang laki ng utang na loob ko sa inyong mag-ina. Ako ang nagpalaki sa pasakit na si Miguel Santos. At nahihiya rin ako sa angkan ng mga Santos, sa mga ninuno namin. Kung maaari ang mahina kong katawan ang kapalit para sa Grand War God ng dakilang siya, para sa buhay ng aking anak na si Paulo, sulit na. Don Roberto. Magsimula na tayo. Ihatid ang enerhiya gawing espiritu. Bumalik sa pinagmulan manatiling nag-iisa. Ang talento ng War God, hugasan ng buto, ayusin ang katawan. Si Paulo, pagkatapos ng laban na ito, ay muling isinilang mula sa apoy. Tiyak na mas lalo pang lalakas ang kanyang kapangyarihan. Rico, Hong gumanti na ang ama para sa inyo. Kapag nakuha ko na ang atas sa susunod na araw, pagkatapos kong maupo sa trono bilang emperador, iyon na ang panahon para sa atin, ang muling pagsasama. Ginoo, ang pagagaw kay Haring Felipe ay isang malaking bagay. Hindi pa natin iniulat sa Panginoon ng kadiliman ang pag-uulat? Bakit ka nagmamadali? Ang ginawa ko ay para lamang akitin si Paulo Santos na sirain ang kanyang sariling kakayahan sa labanan. Pagkatapos ng 2 araw, patayin lahat ang mga natitirang kaaway. Kapag natapos na ang utos ng Panginoon ng kadiliman, makukuha ko rin ang kapangyarihan na para sa akin. Isang hamak na tao ay naglakas loob na magrebelde. Nagtangka siyang kumuha ng kapangyarihan sa mundo. Miguel Santos, masyado kang nagmamataas sa sarili mo. Ang kapangyarihang ito ay muling bumangon sa kagipitan. Paulo Santos, hindi ba ikaw ang reinkarnasyon ng Diyos ng digmaan? Kuya Paulo, kamusta ka? Ang mga meridian ko ay gumaling na. Ang lakas na ito ay patuloy na gumagana ng kusa. Tatay, salamat. Ang aking General Apolaki ay bumalik na. Ate Clara, ayos ka lang ba? Kuya Paolo, napagod ng husto si Ate Clara. Ako na ang bahala sa kanya. Ate Clara, ano ba talaga ang nangyari? Malinaw na sinira ko ang sarili ko, Paolo. Alam kong marami kang katanungan ngayon. Pero kapag natapos na ang lahat, ipapaliwanag ko sa iyo. Huwag nang mag-aksaya ng oras ngayon. Samantalahin ang bagong lakas na ito para mag-meditate at magsanay. Sige, tiyak na papagbabayarin ko si Miguel Santos, magbabayad siya ng dugo sa dugo. Narinig niyo na ba? Maraming araw nang nawawala si Haring Felipe. Ang kahariang ito parang papalit na ang namumuno. Si Miguel Santos na to, pinatawag niya tayo dito. Siguradong may masama siyang balak. Hindi natin alam kung nasaan si General Apolaki ngayon. Mga ginang at ginoo, pinatawag ko kayo ngayon para mag-announce ng napakalaking magandang balita. Ang buong pamilya Santos, kasama na yung nagtatagong si Paulo Santos, ay nasa ilalim na ngayon ng aking kapangyarihan. At higit sa lahat, Ang mahal na hari ay nasa likod bahay din ngayon. Naramdaman na niya ang tawag ng tadhana at nagpasya siya ngayong araw sa harap ng inyong lahat na ipapasa ang trono sa akin. Ano, ipapasa ang trono sa isang mandirigma? Paano nangyari yon? May tutol ba? Ganito ang mangyayari sa kanya. Kapag matatag na ang aking paghahari, kayong lahat na naririto ay magiging mga tagapagtatag ng bagong kaharian, kayamanan at karangalan ang sasa inyo ng walang hanggan. Ngunit kung mayroong hindi makontento sa alok, huwag ninyong sisihin ang inyong lingkod kung mawalan ng galang.
Sige. Dalhin niyo rito ang hari. Ang aking pag-aakyat sa trono ay magsisimula na ngayon. Talaga nga si Haring Felipe. Talagang dinukot niya ang emperador. Yung anak na labas ng pamilya Santos, hindi ba siya ang Grand War God? Bakit nakakulong din siya? Mukhang ang kaharian ay talagang magpapalit ng pinuno. Nakita ninyong lahat. Ito ang hari na pinaglilingkuran ninyo ngayon ay wala na siyang iba kundi isang bilanggo sa kamay ko. Ngayon, ako ay may kapangyarihang Diyos. Sumunod kayo sa akin. Ang tamang desisyon. Miguel Santos, hayop ka? Puno ng kasakiman, nakipagsabuatan ka sa mga demonyo at dinukot ang aming hari. Ang mga bayani ng dakilang siya, magpapasailalim kaya sa isang tulad mong hamak. Ang dakilang siya ay meron pa ring tapat at matapang na tao. Delikado. Mukhang gusto mong maging bayani. Sige. Pagbibigyan kita. Kapatid. Matapang nga walang plano. Matapang nga walang plano. Basura ka lang. Huwag kang magyabang. Hindi pa nga ako mainit sa pagsasanay. Nabuo na ang demonyong kapangyarihan ni Miguel Santos. Tayo ay hindi kalaban nito. Ang kahihinatnan ng hindi pagsunod sa akin. Nakita ninyong lahat. Mayroon pa bang tutol? Sabihin nyo na agad. Lulutasin ko na kayong lahat. Mukhang wala nang tutol, hindi ba? Mabuti. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Paulo Santos? Paulo Santos. Ikaw na asong basura, putol-putol ang litid. Nangangahas kang tumahol sa harap ko. Miguel Santos, huwag mong isiping hindi ang isang Dragon Vein Cleaver lang ay makakapatay na sa akin. Huwag mo akong takutin. Nagbibiro ba ako? Subukan mo dito at malalaman mo. Baka naman sa pagdinig pa lang natakot na siya. Sino pa ang maglalakas loob na sumubok? Ikaw na halimaw, hindi tao at hindi multo. Sabihin ko sa iyo, dumating na ang iyong katapusan. Maaari kaya nga may pag-asa pa? Parang hindi ito peke. Paulo Santos. Huwag kang magpanggap. Sabihin ko sa iyo, sa harap ng tunay na lakas, ang iyong mumunting trick ay walang silbi. Sa tingin ko natatakot ka. Sa tingin ko dumating na ang iyong katapusan. Nagmamadali kang magpakamatay. Ikaw na putol ang litid ng kamay at paa, isang basura. Kung magyayabang ka pa, papatayin kita agad. Payaso. Dahil sa mga halimaw lang yan, di ba? Subukan mo. Gusto mong mamatay? Ikaw ang gusto mong mamatay. Imposible ito. Nakita ko talaga ng sarili kong mata. Pinutol mo ang sarili mong mga ugat. Sa ilalim ng Dragon Vein Cleaver, walang sino mang makaliligtas. Paano ka... Malinaw ang hustisya ng langit. Ang kasamaan ay hindi kayang talunin ng kabutihan. Umaasa ka sa pagbebenta ng iyong kaluluwa, lakas na nakuha sa kapalit. Sa harap ng tunay na kapangyarihan ng digmaan, walang kalaban-laban. Itong Miguel Santos ay hindi talaga kalaban ng General Apolaki. May pag-asa na. Paulo Santos. Papatayin ko ang buong pamilya mo.
Nanay, Kahit na mabilis ka, wala rin na yan. Kapag hawak ko ang matanda sa kamay ko, wala kang silbi. Kapag hindi ka sumunod, papatayin ko siya agad. Paolo, nanay, sa buong buhay ko pagod na ako. Ayokong maging pabigat pa sa'yo. nanay, huwag. Inay, huwag. Sige. Kung ganon, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Don Roberto. Tatay, kuya. Don Roberto. Miguel Santos, talagang inatake mo si Tio? Tangang babae. Ano sa tingin mo ginawa ko kayo para maglaro? Kung gusto niyang mamatay, bakit hindi ko siya tulungan? Paolo, Huwag. huwag nang mag-aksaya ng lakas. Tatay, Sa buong buhay ko, ako, si Don Roberto Santos, may utang na loob ako sa inyong mag-ina. tatay, magtiis ka pa ng kaunti. Ang angka ng Santos, Tatay, ipagkakatiwala ko na ito sa'yo. Angka ng mga Santos. Tatay, ipagkakatiwala ko na ito sa'yo. Tita Elena, Don, sa susunod na buhay, tiyak na, babayaran kita. Magbabayad ako. Don, Miguel Santos, papatayin kita. Miguel Santos. Gagawin kitang abo. Kailangan mong magkaroon ng kakayahan para gawin yon. Wala kang kakayahang gawin yon. Ako ang magpapadala sa'yo sa impyerno para makasama mo yung patay mong ama. Panginoon ng Kadiliman. Bakit? Hindi ka karapat dapat mamatay sa kamay ni General Apolaki. Apolaki. Ikaw nga. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Napakahaba na ng panahon. Bakit siya mismo ang pumunta ngayon? Baka sakali naramdaman niya ang paggising ng kapangyarihan ng diwa ng mandirigma sa katawan ni Paulo. Siya ang Panginoon ng Kadiliman. Panginoon ng Kadiliman, huwag mo na siyang gambalain. Kung hindi dahil sa labanang iyon, si Apolaki ay hindi sana napilitang magbago ng anyo at magdusa. Ang nagpadala sa kanya para magdusa ay ang bulok na mga tuntunin ng inyong kaharian ng mga Diyos. Hindi ako. Kung may isip ka, umalis ka na. Apolaki, hindi mo na ako nakikilala. Sa akin ka ba nagsasalita? Hindi ako si Apolaki. Ako si Paulo Santos. Paulo Santos. Napakababa ng pangalang iyan. Dapat mong maalala ang mga bituin at ingay ng tabak na sumasaklaw sa milyon-milyong taon. Hindi ang katawang mortal na ito. Kuya Paulo, huwag, hindi mo ito kayang lutasin. Panginoon ng Kadiliman, nagbago na siya ng anyo, hindi na siya ang Apolaki na hinahanap mo. Ang katawang mortal na ito ay napakahina. Sa huli, hindi na ito ang Apolaki na nakipaglaban sa akin hanggang sa bumagsak ang mga Diyos. Kung ang katawang ito ang kumulong sa iyong kaluluwa, ako mismo ang sisirain nito. Tutulungan kitang umakyat at muling pasiklabin ang diwa ng mandirigma. Paolo. Paolo. Ate Clara. Clara, ang tanga-tanga mo naman. Alagaan mo siya. Alam ko.
General Apolaki, gising ka na. Oo. Hindi na sayang ang paghihintay ko rito sa mundo. Halika. Kunin mo ang iyong espadang panlaban sa demonyo. Makipaglaban ka muli sa akin. Panginoon ng Kadiliman, kung magkakaroon ng labanang ito magkakagulo ang tatlong mundo, ang karanasan ko sa buhay na ito ang nagpaliwanag sa akin na sa mundong ito hindi lang saya ng pakikipaglaban ang naroon. Meron ding responsibilidad na hindi ko matatakasan. Ang aking pamilya, ang mga mamamayan ng dakilang siya, lahat ng ito ay aking pananagutan. Kailan ka pa naging ganyan kaingat? Ikaw pa ba ang General Apolaking hindi matatalo? Kung talagang gusto mo akong patayin, ang katawang mortal na ito kunin mo na. Ngunit pagkatapos nito, mawawalan ka ng permanente ng isang tunay na katunggali. Natutunan mo bang maging mas nakakainip kaysa sa mga matatandang yon? Sige na. Ang kasalukuyan mong pagkatao ay walang saysay na makipaglaban sa'yo. Gumawa tayo ng kasunduan. Kapag natapos ko na ang mga gawain sa buhay kong ito at naialis ko na ang mga responsibilidad sa balikat ko, dadaling ko ang aking espada sa iyong balon ng kadiliman at makikipaglaban ako sa iyo ng husto. Sige. Maghihintay pa ako ng isang buhay. Ang mga walang kwentang tao sa buhay mong ito ay hindi ko nasasamahan. Napatay na ang mga demonyo po. Nagawa ko po ang aking tungkulin. Mahal kong ministro, Nagising ka sa gitna ng kagipitan. iniligtas mo ako sa panganib at ipinagtanggol ang dakilang siya mula sa mga halimaw. Ang iyong mga nagawa ay hindi malilimutan kailanman. Simula ngayon, itaas si Paulo Santos bilang kapantay na hari ng dakilang siya. Hindi mo na kailangang lumuhod sa harap ko. Ang pangunahing tahanan ng mga Santos ay mamana ng inyong mga salinlahi at makakaranas ng walang hanggang paggalang. Mabuhay ang kapantay na hari. Po. Tinatanggap ko po ang utos. Pare, ngayong bumalik na ang iyong kamalayan, dapat mo nang iwanan ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Bukas na ang pintuan ng langit. Sumama ka na kay Ate Clara pabalik sa langit para magulat. Ako ngayon si Paulo Santos. Bilang isang anak, may ina akong kailangang asikasuhin. Bilang isang asawa, may kasunduan sa kasal na hindi pa natutupad. Ang buhay kong ito kailangan kong tapusin. Ngunit ang buhay ng tao ay 100 taon lamang. Para sa atin parang isang iglap lamang iyan. Bakit pa? Maikli man ang 100 taon, narito ang landas ko sa buhay na ito, kuya. Ipagpaumanhin mo ako sa langit. Eh si Ate Clara? Siya ang iyong kasama sa landas. Ikaw, hahayaan mo rin ba siyang maghintay ng matagal? Di samahan na lang ni Ate Clara na manatili dito. Ikaw? Ay naku, ang kulit-kulit mo. Sasamahan kita. Kayong dalawa. Sige na nga. Parang nabalutan kayo ng kulam. Dito muna ako, aalalay ako sa inyo. Mula sa siko ang lakas. Ibaba ang hangin sa tiyan. Dapat matatag ang suntok. Mahal. Mahal, magpahinga ka muna. Nagluto kami ng sabaw, pampalakas para sa iyo. Oo nga, mahal. Kung magpapatuloy ka, matututo na ang sanggol sa tiyan ko na magsipa. Sige. Sige, susunod ang iyong asawa.